Hello po sa lahat. So, ito naman po ay follow-up lang doon sa una nating sagot tungkol sa usaping utang. Okay, so, I advise you to watch the first video at susundan itong video na to. So, pangalawang serye or second series natin sa usaping utang. So, ito naman yung facts ng tungkol sa utang na yan. So, attorney, tungkol po sa utang, may nangutang po gamit ang GCash pero menor de edad siya. So, 17 taong gulang. So, may kasunduan naman daw sa pagitan ng dalawang panig ayon sa mga terms and conditions ng kanyang debt or utang. Ngunit ngayon, hindi na makabayad ang nangutang. Ang nanay nung una, humingi siya ng pasensya at nangakong babayaran. Dumating ang date na pinangako ng nanay na di na niya mabayaran ulit. So nagreklamo ng nanay pa kung bakit pinahiram daw ng nagpautang sa anak niya. So ano po ang maaaring gawin, attorney? So sa sitwasyong ito, may dalawang mahalagang aspeto na titingnan natin. So una, ang edad ng nangutang at ikalawa, ang pandaraya o pagpapanggap ng kanyang anak. So unang-una tungkol sa edad ng nangutang, dahil 17 taong gulang pa lamang siya ay menor de edad at walang legal capacity na pumasok sa isang kontrata ng utang sa ilalim ng Article 1327 ng ating Civil Code. Ibig sabihin, ang kasunduan ay voidable o maaring ipawalang bisa dahil hindi siya pa maaring pumasok sa legal na magkontrata. Okay? Kung kaya tinitingnan sa batas, hindi maipipilit ng nagpautang na maningil batay sa kasunduang iyon. Maliban lamang kung mapapatunayan ng pera ay ginamit sa mga bagay na itinuturing na necessities tulad ng pagkain, edukasyon o gamot. Pangalawang punto rito is that tungkol sa ina ng menor de edad. Kung sa simula ay umamin at nangako ang ina na babayaran ang utang tapos ngayon ay tumatanggi na, maaaring tingnan iyon bilang pag-ako ng pananagutan or implied promise to pay. Pero kailangan itong patunayan ng malinaw, halimbawa sa pamamagitan ng mga chat, text, or voice recording. Kung meron nito, maaari itong gamiting basehan ng paniningil sa magulang, hindi sa menor de edad. Kung nagpanggap ang anak na nasa tamang edad, kung mapatunayan na gumamit siya ng peking ID o nagsinungaling tungkol sa edad, maaari siyang managot sa pandaraya o fraud o falsification, bagamat limitado pa rin ang kanyang pananagutan dahil menor de edad siya. Ngunit maaari nang i-report sa GCash o sa barangay o police bilang incident of deception or online fraud. So, ano ngayon ang magagawa ng nagpautang? Maaring makipag-ayos ng maayos sa magulang upang mabayaran kahit paunti-unti. Kung may ebidensya ng panlilinlang or fake ID, mayroong chat or screenshots na maaring magkain ng blatter, report sa barangay o report sa GCash Help Center para sa fraudulent activity. Kung sakaling walang intensyon na magbayad, maaring ring gumawa ng demand letter at ipadala sa magulang ng menor de edad bilang formal notice. So in short, paalala, ang utang ng menor de edad ay hindi ganap na balido or valid, pero kung may pandilin lang o pag-ako ng magulang, maaari pa ring habulin ang pagbabayad. Ang mas praktikal na hakbang ay ayusin ito sa barangay o magpadala ng formal demand letter sa magulang. So I hope maliwanag po yan. So Attorney Kid Castro po, panatag ang loob ng taong may alam. Hanggang sa muli.